Huwag basta-basta magtuturo dahil baka manuno. Hindi ko alam kung tinatakot lang kami nung bata pa kami. Pero may nangyari kasi sa kapitbahay namin. Story time! Pinapaniwalaan ang mga nuno ay mga duwending nakatira sa sulok ng mga halaman at puno. Sa sobrang liit nila, hindi to makikita ng normal na mata ng mga tao. Tumira ako sa probinsya noon at madami ang naniniwala sa mga nuno. Ang sabi nila, huwag daw basta-basta magtuturo dahil baka magalit sila. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow, i-follow nyo na ako. Ayaw kasi nila na nadidistorbo sila. Kaya kahit ituro mo nang hindi sinasadya, iisipin nila pinagsasabi mo sa ibang tao kung saan sila nakatira. Nako, mahirap talagang kasama ang mga sensitive. Kaya yung iba kapag naglalakad sa gubat o umiihi sa mga halaman, nagsasabi ng tabi-tabi po. Pero ibang story time na yon. Anong nangyari? Kapag nagturo ka raw, kailangan mong kagatin yung daliri na pinangturo mo para pangontra daw sa nuno. Pwede ka kasi magkasakit o pwedeng may mas malalang mangyari sa'yo. Hindi ko alam kung bakit kailangan kagatin yung daliri, basta ginagawa na lang namin. Pero yung kapitbahay naming si Joseph, hindi naniniwala. Nung kwento namin sa kanya yon, turo pa nga siya ng turo. Parang inaasar pa niya yung mga nuno. Yung kapatid niyang bunso, hindi natutuwa. Umiyak pa nga dahil nag-aalala kay Joseph. Ang sabi namin, kagatin ni Joseph yung daliri niya. Pero ayaw niya talaga. Kaya ayun, yung kapatid na lang niya yung kumagat ng daliri ni Joseph. Sa sobrang lakas ng kagat ng kapatid niya, nagdugo yung kamay ni Joseph. Tapos after a few days, nagkaroon ng infection. Wala namang ibang nangyari kay Joseph bukod doon. Pero simula noon, hindi na siya nagturo. Siguro yun na yung naging dahilan kasi pinagtawanan niya yung mga nuno.